Good morning mga boss. Welcome back po ulit sa ating channel, Tilaok Pinas. Bali Sunday na naman po ngayon, February 9, 2025. Time check 6:52 AM. Mag-update tayo ngayon ng ating mga alaga dito sa ating rooftop. Pero bago po 'yon, gusto ko lang pong magpasalamat ulit sa mga sumuporta sa atin, sa mga nanood dun sa mga last video natin. And gusto ko lang din i-share na nasa 910 subscribers na tayo, Bali konting-konti na lang maabot na natin yung 1,000 subscribers. So maraming salamat po sa inyo. So ayun po, bali last episode natin, yung huling video natin pinakita natin yung mga pang out ni engineer. Bali yung isang pure na 5K sweater, and then yung dalawang babae na Boston sweater and lalaki. Sa mga nagtatanong po, maraming nagme-message sa akin sa aking FB, sa Facebook. Gusto ko lang sana i-share sa inyo na nabili na po lahat, Pati yung 5K sweater ang nakabili noon, si Boss Mon Lacson. Shoutout sa iyo, boss. Ingatan mo yan, maganda yan. Then yung tatlo naman, may nagtatanong kung available pa. Wala na rin po, bali nabili na rin po nung suki ni engineer. Ewan ko kung kailan nabili, pero tinanong ko siya kahapon, wala na, nabili na. At ano pa ba? Yun, sa mga nagtatanong din sa pusa natin, dito yung pusa natin makulit. Hitler. Bali, isa tong ang lahi nito is exotic munchkin. Yung munchkin, yung mga pusa na maliliit yung yung paa, kaya lang siya hindi siya maliit yung hindi maiksi yung paa niya. Pero pag ito nagkaanak, maglalabas to ng mga ganun. Buti nga gumaling na yung mata niya, nagkasakit yan eh. So, ayun po, kung mapapansin nyo, na iba yung nakakulong na dito, nagkapalit sila ng 5K sweater natin. Bali sa video na to, ayun po yung itatopic natin, yung mga yung pagkakamali natin as a bagong breeder, as a newbie. Itopic natin po ngayon yun kung ano yung mga nangyari dun sa stag natin. Pero bago po yun, magpapatuka po muna tayo para hindi masyado maingay, pati yung mga sisiw natin gutom na, siyap na siyap. Patuka muna tayo, then pumunta na tayo sa ating topic sa video. So ito na po yung mga Boston natin, ang lalaki na, ito 2 months pa lang po yan, ang healthy nila. Iba talaga po yung yung wet feeding natin, gusto nila yung wet feeding. Si SBR natin, ito may nag-message siya sa Facebook, may bibili na po nito, sa mga bagong subscriber natin, sa mga hindi pa nakita, meron po tong sparring. Nasa Facebook account ko po yung sparring nito. Ang bali first sparring niya po yun. Panoorin nyo lang, ito po yung Facebook account ko. Pwede nyo siya mapanood dun sa reels ko kasi bawal po dito sa YouTube. Then yung mga bagong palahi natin na kapatid ni na 5K sweater, lalaki na rin. Ayan po yung lalaki, yung babae. Ayan, bali dalawa po yung lalaki dyan. Ayan, dalawang yan. Bali naka wet feeding na rin sila ngayon, Ang ganda rin ng resulta sa kanila ng wet feeding, Very healthy sila.
tsaka hindi nagkakasakit. Tapos ito na yung pinaka main topic natin ngayon, no, yung stag natin. Ayan, kung makikita nyo, may nagtitira na naman siya ng pagkain. Kung bakit nilagay natin siya dito sa kulungan na maliit, no, yun yung pag-uusapin natin mamaya, yung topic natin sa video na to. Siya nga pala, no, gusto ko lang di i-share na binitaw din natin to noong nakaraan, no. Ang kaya lang hindi natin na videoan dahil tayo po mismo yung nagbitaw, tsaka mabilis lang po. So hindi na natin na videoan, pero mamaya try natin kung available yung dumayo dito na mas matanda lang sa kanya yata ng isang buwan yun, nakalaban niya, yung nakalaban din ng SBR natin, mas matanda lang ng isang buwan sa kanya. Okay naman, no, satisfied naman ako dun sa ginalaw niya. Meron siyang ilag, no, tsaka meron din timing, kaya lang yung palo hindi namin nakita kasi nga sandali lang. Pero sana mamaya pumunta uli yung medyo malayo dito sa amin, eh. Sana pumunta uli para mabidyoan natin and then makita nyo rin kung paano yung galaw niya tsaka yung laro niya. Pero sa akin, ano, satisfied ako kahit hindi natin nakitang namalo, pero yung ilag niya tsaka yung timing niya maganda. And ma-share ko na lang din po, ano, bumili nga rin po pala tayo ng dummy cock. Eto po. Yan. 5K sweater din po yan. Kaya lang, no, pang training sana nila tong dalawa. Ang problema, natatakot sila, no, ayaw nilang lapitan. Pag nilalapitan ko sila, lumalayo. Kahapon lang dumating po to, eh. Tinesting ko, hindi naman po gumana. Parang naiilang pa sila, no. Pero siguro sa mga susunod, ano na yan, ipa-practice lang muna natin. So ayun po, ano, balik po tayo sa topic natin, which is yung preconditioning ng ating stag. Bali nung nakaraan kasi dito siya nakakulong, so kumonsulta na tayo sa mga eksperto, ano, ekspertong mananabong kung ano yung pwede nating gawin kasi nga hindi siya nag-uubos ng pagkain, namimili, tsaka ang payat niya, no. So ang dapat palang gagawin sa mga ganong stag is ihiwalay mo siya ng ilalagay mo siya sa isang kulungan lang, no, na maliit yung space para hindi po siya ganun makagalaw. Ayun yung isang rookie mistake natin na nagawa natin. Dito kasi siya nakalagay, bali galaw siya ng galaw, tapos nadidistract siya dun sa mga babae, lagi niyan tinitignan. So ang tendency talaga mangangayayat po pala talaga siya, no. So salamat po kay Mang Ponso ng Malanday, Marikina. Bali siya po yung nagbigay ng tips sa atin kung paano gagawin natin, no. So as a newbie, no, sa mga baguhan dyan na nanonood sa atin, ito isang lesson na to sa inyo, no, para hindi na mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. So ganun po ang sistema, no. Bali ikukulong lang po natin sa isang maliit na kulungan. Doon lang siya hanggang sa mapansin na natin na kinakain niya na yung mga pagkain niya, hanggang sa tumaba siya, tsaka po natin siya i-training. Pag okay na yung katawan niya, nagkalaman na, tsaka po doon pa lang po natin pwedeng i-training uli, no, para ma-develop yung skills niya at syempre the same time yung muscle niya. So ganun po pala dapat pagka nangangayayat yung manok nyo, na-stress doon sa pwesto niya, ilipat nyo na lang po muna ng, sa isang maliit na kulungan, para at least daw doon hindi siya nakakagalaw, kain pahinga lang siya, kain pahinga. So ang sabi sa akin, gawin mo lang yan hanggang sa magkalaman yung manok mo. Kung hanggang saan yung kaya niyang ubusin na patoka,
Pero ang suggestion niya sa akin is 1 kilo po, ano. Bali kalahating kilong pellet, 1/4 na grains, excuse me po, yung conditioner, then yung golden crackcorn, no, 1/4 din nun. Bali pumapatak 1 kilo yun. Pag naubos niya daw yun, okay na yung katawan niya, no. So ayun yung ginagawa nating sistema ngayon, no. Ayan, no. Tumutuka po siya ng pakonti-konti, no. Saka yung bacterial flushing, no, okay din yan, no, yung ginagawa natin. Bawang, tama naman po daw yun yung ginagawa natin. Nag bacterial flushing tayo. Ang mali lang yun, nilagay natin siya dito na naiilang siya. So ayun, para sa mga newbie katulad ko, no, bali ganun lang po yung gagawin nyo pagka nangangayayat na yung manok nyo, wala naman sakit, namimili ng pagkain. Ihiwalay nyo lang po, ilagay nyo lang po sa isang maliit na kulungan kung saan hindi siya masyado makakagalaw, kain pahinga lang. Then pagka umokay na yung katawan, doon nyo pa lang siya pwedeng ibalik uli dun sa kung nagko-cording man kayo or nasa scratch pad. So ayun, no, ayun po, no, bali as a newbie, yung unang pagkakamali natin, rookie mistakes kumbaga kung tawagin nila. So sineshare ko lang po itong video na to, no, para hindi na rin mangyari sa inyo. And then kung mangyari man, alam nyo na po yung gagawin nyo. So muli, salamat po ulit, Mang Ponso, dun sa advice nyo po na binigay sa akin. So i-check po muna natin sila isa-isa, no, yung update sa kanila. Ito yung 5K sweater natin na nagiging parang golden boy na, yung kapatid ni na stock natin. Ayos naman, no, ang ganda ng tindig niya, no. Tingnan niyo po siya, oh. Siya naman yung hindi nag-uubos ng patuka ngayon. Then yung Boston natin, no, ito very satisfied ako sa improvement ng katawan nila, no. Saka yung bilis ng paglaki nila. Kung mapapanood nyo yung shorts ko, yung huling shorts ko sa update ko dito sa Boston natin, no, medyo maliliit pa sila ngayon. Halos 1 week lang yun. Ang laki ng improvement nila. Haluin lang natin, no. Mahirapan silang tukayin yung pag nanikit. So dito sa ating mga, ayan yung dalawang lalaki. Pag naninikit, nahihirapan na silang tukain, eh. Ayan. Ayan, bababa na yan, tutuka uli yan. And kung mapapansin nyo nga pala, no, naglinis na rin tayo dito, yung mga nakatambak dito, no. Balak pala natin since nangingitlog na to si 5K sweater, no. Bali nakatatlong itlog na siya last week. Then ito yung bagong itlog niya, oh. Ito kahapon tsaka nung isang araw. So siguro mga 1 month na lang or 2 months i-breed na rin natin to, no. Balak natin maglagay ng breeding pen sa area na yan. Yan, bali siguro mga 3 kasya dyan, breeding pen. So ayun po yung mga susunod na video natin, no. Baka gumawa tayo ng breeding pen dito. And then ang dami kasi nating babae, no. Meron pa tayong 3 Boston. So just in case masobrahan tayo, ang bala ko dito sa 5K sweater natin mga babae, yan po. Labo, yan. Yan po yung babae na yan, tsaka itong isa. Baka excuse me po.
baka pag nag 1,000 subscriber po tayo, ipag-giveaway ko na lang po yun, no, sa mga solid na subscriber natin. Siyempre dun sa mga bagong dadating na subscriber natin, welcome po dito sa ating channel. So ayun lang po, ano, hindi ko na pababain tong video, no. Bali yun lang po yung update natin ngayon. Then mamaya if makapunta yung dumayo sa atin na mag-spar, pra-practicein natin ulit si 5K Sweater. Then sana mabidyoan natin para makita nyo rin po yung galaw niya, no. Kunin po muna natin siya para makita nyo. So ito na po siya ngayon, no. Ang ganda na niya, oh. Katawan niya medyo nagkakalaman-laman ng konti kahit papaano, no? Pero gustong-gusto ko po dito yung bone structure niya, no. Ang ano talaga, ang titigas tsaka ang lalaki ng mga buto niya. So yun lang, de-develop lang natin yung muscle niya, no. Pag na-develop natin to tsaka yung laro niya, mukhang nag-uumpisa tayo ng tama. Medyo maayos po yung laro niya, yung mga bone structure niya okay naman. Yung muscle na lang talaga yung de-develop natin, tsaka syempre yung mga training. So ayun lang po, no. Maraming salamat po ulit dun sa mga nag-subscribe sa atin, no. Bali konti na lang, magwa 1,000 subscriber na tayo. So sa mga bago po, welcome po dito. Welcome po kayo dito sa ating channel, no. Kung mapanood nyo man po to, huwag nyo pong kalimutan pindutin yung subscribe button, para umabot na tayo dun sa 1K subscriber natin. And then yun po, yun lang po, pati po dun sa mga bumili ng pang-out ni Engineer, nagpapasalamat po ako sa inyo, no, sa suporta nyo. So hanggang dito na lang po yung video natin, no. Muli, ito po si Tilaok Pinas ang nagsasabing, tok tok Tilaok, sabi ng manok.